Bahay ng Bangungot, nakakakilabot na tanawin. Nico, isang matalinong binata mula sa Iloilo, ay nagkaroon ng kakaibang karanasan noong bumisita siya sa isang lumang bahay na kilala sa bayan bilang Bahay ng Bangungot. Sa simula, tila ordinaryong tahanan ito na nagpapakita ng kaharian ng nakaraan sa kaharian ng Iloilo. Gayunpaman, sa likod ng makalumang pader, naglure ang mga lihim na nagdadala ng matinding takot. Isang gabi, kasama si Albert, ang kanyang kaibigan, nagtungo si Nico sa bahay upang tuklasin ang misteryo na bumabalot sa lugar. Sa kanyang unang pagpasok, nadama niya ang malamig na hangin na parang nagdadala ng boses ng mga naglalakihang kakahuyan sa paligid. Lumakad sila sa madilim na pasilyo, nagtatanaw ng mga larawan ng mga dating nakatira ng bahay. Bigla, narinig ni Nico ang isang malamig na boses na tila nagmumula sa kaharian ng dilim. Nico, anito, ito ang lugar kung saan ang mga bangungot ay nabubuhay. Nagtataka at kinakabahan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Napansin nila ang mga naglalakihang larawan na naglalarawan ng mga taong may mukhang naguguluhan. Tila ba hinahabol ng mga anino ng kanilang sariling takot. Sa bawat hakbang, nadarama ni Nico ang pagtaas ng kanyang takot. Dumating sila sa isang silong na puno ng mga lumang bagay. Naglalaman ng mga antigo at kupas na larawan ng mga dating residente. Doon ay natagpuan ni Nico ang larawan ng isang babae na may malungkot na mukha. Nakatitig siya sa larawan at bigla'y nagsalita, "Ikaw ang nagdudulot ng matinding takot dito." Sa kanyang pagmamasid, napagtanto ni Nico na ang babae ay kamukha niya. Napagtanto niyang ang babaeng iyon ay nagiging bahagi ng kanyang bangungot. Hindi na siya makapagsalita nang bigla na lamang umusbong ang lupa at bumukas ang lagusan patungo sa masalimuot na bahagi ng bahay. Sa kanyang pangangailangan na malaman ang katotohanan, pinilit ni Nico na pumasok sa nasabing lagusan. Sa loob, nakatagpo sila ng mga anino ng mga nagdaang taon, mga multo na tila ba naghihintay sa kanyang pagdating. Sa kanyang paglalakbay sa loob ng madilim na silong, naramdaman niyang may mga mata na sumusubaybay sa kanilang paggalaw. Isang tila ba pagkakamali ng kanyang paa, at bigla silang napadpad sa isang kwarto na nagpapahayag ng masalimuot na kasaysayan ng bahay. Natuklasan ni Nico ang sikretong itinatago ng mga nakatagong pader. Ang mga labi ng mga dating naging bihag ng bangungot na ngayon naglalakbay sa ibang dimensyon. Tinutuklas niya na ang mga bangungot na dumaranas ng matinding pang-aalipan ay inililibing sa silong na iyon. Bawat isa'y may kwento ng pagdurusang naranasan sa loob ng bahay, mga hinanakit na hindi natutunan ng panahon. Mula sa kanyang pagmamasid, naisip ni Nico kung paano nalulunasan ang mga pangungulila ng mga kaluluwa na naglalakbay sa kabilang buhay. Ngunit, biglang tumahimik ang lahat. Narinig ni Nico ang malakas na hiyaw ng isang bangungot na tila ba inaanyayahan siyang sumali sa kanilang paglalakbay. Sa gulat, napagtanto niyang hindi niya dapat masakliyan ang takot na nadarama. Habang naglalakbay si Nico sa misteryosong kaharian ng bahay ng bangungot, nadarama niyang lumalim ang dilim at nagiging mas marahas ang hangin. Nakatagpo sila ng mga anino ng mga naunang bihag, mga kaluluwang hindi pa rin nakakalayo mula sa paghihirap. Sa bawat hakbang, nadarama ni Nico ang kanilang pangangailangan ng katarungan at kapanatagan. Subalit, may isang silong na tila ba may mas malupit na lihim. Tinahak nila ito, at sa kanilang pagtulay, napagtanto ni Nico na naroroon ang masalimuot na pangungulila ng isang batang babae na tila ba inaanyayahan siyang makipagtagpo. Ang bata ay naglakad patungo sa kanila, bitbit ang kanyang lumang larawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangungulila.
Ako'y nagngangalang Maria, sambit ng batang babae, at ako'y inaanyayahan kang makipag-usap. Mariing tinignan ni Nico si Maria at sumunod sa kanyang mga yapak. Sa isang silong na puno ng mga lihim, ipinakita ni Maria ang nakakatakot na kaharian ng kanyang pagdurusang napakinabangan ng mga maligno. Dito ay nakita ni Nico ang mga anino ng mga nagdaang bihag na nagdurusa sa malupit na paraan. Natuklasan niyang ang bahay ng bangungot ay naging saksi sa mga masalimuot na trahedyang nagbigay daan sa kanilang pagkasadlak sa lugar na iyon. Hindi lang ito isang dating tahanan, kundi isang tanawin ng mga kaharian ng hinanakit at pagdurusa. Bilang nakatatandang bihag, si Maria ay nagsalaysay ng kanyang kwento ng kabigatian. Siya ay ipinanganak sa ilalim ng malupit na pagsupil ng isang masamang espiritu. Binigyan siya ng labis na takot at pangangailangan ng katarungan. Isang di kapani-paniwalang kamatayan ang sumiklab sa kanyang buhay, at ang kanyang kaluluwa ay hindi pa rin nakakalayo mula sa pang-aapi. Ang bahay ng bangungot, sabi ni Maria, ay hindi lamang isang pook ng panggigipit, kundi isang portal patungo sa ibang dimensyon ng pighati at pang-aalipan. Sa bawat salita ni Maria, nadarama ni Nico ang pagtaas ng kanyang takot. Ang malupit na kamatayan at masalimuot na kasaysayan ng bahay ay naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng takot, nabuo ang determinasyon ni Nico na wakasan ang mga paghihirap na ito. Nagsimula silang maglakbay patungo sa pinakamalalim na bahagi ng bahay ng bangungot. Doon, natagpuan nila ang isang makabagbag damdaming silong na puno ng mga anino na may nakabulagta at galos-galos na mga bihag. Isang masigabong hiyaw ng takot ang sumalubong sa kanilang pagdating. Sa kabila ng pagbabante ng dilim, sinikap ni Nico na buksan ang puso ng mga naapi. Isa-isang nilapitan niya ang mga anino, nagdadala ng liwanag ng pag-asa. Sa kanyang bawat hakbang, unti-unti niyang napapawi ang galit at hinanakit ng mga kaluluwang ito. Ngunit, biglang nagbago ang kanyang kapaligiran. Ang mga anino ay biglang nagdulot ng matindi at masusing pansin sa kanilang paligid. Nakatutok sila sa isang dilim na kaharian, isang lugar kung saan hindi pa nararating ni Nico. Ang lihim na iyon ay nagdadala ng mas malupit na panganib. Sa pagnanais ni Nico na tuklasin ang masalimuot na kaharian ng dilim sa bahay ng bangungot, dinala siya ni Maria sa isang bahagi ng silong na tila ba hindi pa nararating ng alingaw-ngaw ng kaharian ng kaluluwa. Doon, natagpuan nila ang isang makabagbag damdaming kwarto na puno ng mga sigaw at hagulgol ng mga naunang bihag. Isa-isang lumabas ang mga multo mula sa anino, nagdadala ng mga pangarap na hindi natupad, ng mga pangako na nabaliwala, at ng mga buhay na pinutol sa kaharian ng kamatayan. Nais ni Nico na tanggalin ang mga tanikala ng pangungulila, ngunit ang bawat silong na kanilang tinitirhan ay puno ng malupit na enerhiya na nagpapakita ng matindi at masamang karanasan. Sa gitna ng silong, nakatagpo si Nico ng isang espesyal na puwersa na nagpapakita ng mga lihim ng bawat kaluluwang nagdurusa. May isang anino na tanging siyang makapagpapahayag ng katotohanan. Nagbigay ito kay Nico ng malupit na pangaral tungkol sa pinagmula ng pighati sa bahay ng bangungot. Nico, sambit ng aninong ito, ang pighati at pagdurusa sa lugar na ito ay nagmumula sa malupit na sugatang kasaysayan. Ang mga naunang bihag ay dala-dala ang sumpa ng mga karanasang hindi natutunan ng oras. Ang bahay ng bangungot ay nagiging saksi sa kanilang pangungulila. Nais ni Nico na makuha ang sumpa na nagdudulot ng paghihirap sa mga kaluluwang iyon. Dala ng tapang at determinasyon, hinanap niya ang paraan upang mabasag ang malaon ng kasaysayan na nag-uugma sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakbay sa mga pook ng hinanakit,
Natuklasan ni Nico ang isang lihim na puwersa na kayang baguhin ang masalimuot na kaharian ng bahay ng bangungot. Isang lihim na matagal nang tinatago at iniingatan ng mga naglalakihang anino. Nang makarating sila sa gitna ng lugar, nadatnan ni Nico ang isang altar na tila ba may masalimuot na ritual. Nagsimulang lumitaw ang mga anino ng mga naunang bihag, nagdadala ng malalim na kaharian ng galit, takot, at lungkot. Nakita ni Nico ang mga ulap ng dilim na nagdadala ng masamang enerhiya. Dahil sa kapangyarihan ng espesyal na puwersa na nadatnan ni Nico, nagsimula siyang kumilos upang gawing makatarungan ang paglalakbay na ito. Inumpisahan niya ang isang ritual na nagdadala ng liwanag at kapanatagan. Nilayon niyang baguhin ang itinakda ng kasaysayan at muling buksan ang pintuan patungo sa kapayapaan. Sa kabila ng matinding enerhiya ng dilim, hindi natitinag si Nico. Sumigaw siya ng mga salita ng kapayapaan at pagpapatawad, umaasa na makakabasag sa sumpa ng mga naunang bihag. Ang ritual ay nagbigay ng liwanag at lihim na puwersa, nagdulot ng malakas na pagsalpok ng liyab at kulay na naglilinis sa silong. Ngunit, biglang bumaligtad ang enerhiya. Ang masamang puwersa ay nagtagumpay na pigilan ng ritual. Naroroon ang isang masamang espiritu na mas malupit pa sa inaakala ni Nico. Ang panganib na naghihintay sa kanyang paglalakbay sa bahay ng bangungot ay nagmulang gumising. Sa mga sumunod na kabanata, abangan ang patuloy na pakikipagsapalaran ni Nico sa kaharian ng dilim, ang pagharap sa masamang espiritu, at ang pagtuklas ng mas malalim na lihim na bumabalot sa bahay ng bangungot. Sa likod ng ritual, bumangon ang masamang espiritu, isang nilalang na sumiklab ng galit at hinanakit. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng agam-agam at nagtago si Nico kasama si Maria sa isang madilim na sulok. Ang masamang espiritu ay naglakbay sa silong, nagdadala ng masamang presensya at pagbabalak. Nakita ni Nico ang mata ng dilim na sumilay sa mga butas ng mga kubong, nagdadala ng takot sa kanyang puso. Ang kulay berdeng ilaw ng kanyang mata ay nagpalit ng kulay tulad ng isang makamundong pagnanasa na hindi maipaliwanag. Ipinaramdam nito ang init at lungkot, ang mga damdamin ng mga naunang bihag na hindi malaya sa kanilang kapangyarihan. Hindi kayo dapat narito, sabay sabi ng masamang espiritu, naglalabas ng malamig na hangin na nagdudulot ng pagbulagta ng mga kandila. Ang ritual na ito ay hindi inyong karapatan. Ngunit si Nico ay hindi nagpapatinag. Sa kanyang pagmumula, hinamon niya ang masamang espiritu. Hindi mo matitinag ang aming layunin. Kami ay narito upang tapusin ang sumpa at mabigyan ng kapanatagan ang mga kaluluwa na nagdurusa. Sa isang kisap mata, nagbago ang atmosfera. Ang masamang espiritu ay lumapit kay Nico, nagdadala ng malamig na hangin na parang nagdudulot ng matinding takot. Hinawakan nito si Nico sa balikat, nagpaparamdam ng pang-aapi at pangungulila ng mga naunang bihag. Sa kanyang pag-aalala, sinubukan ni Nico na ipagpatuloy ang ritual ngunit napagtanto niyang ito'y nabahiran na ng kasamaan. Ang ritual na inumpisahan nila ay tila ba nagbukas ng isang daang mas masamang puwersa. Ngunit, hindi pa nawawalan ng pag-asa si Nico. Habang naglalakbay patungo sa mas malalim na bahagi ng bahay ng bangungot, nadarama ni Nico ang mga nagsasalimbahang anino na nagiging mas malakas ang kanyang tinig. Ipinarating niya ang kanyang pangangailangan ng tulong, nag-iiwan ng kakaibang galit sa kanyang puso. Ang mga anino ng mga naunang bihag ay bumabalik, nagdadala ng malakas na liwanag ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa, Nico, sabay-sabay nilang sambit. Ipagpapatuloy namin ang ritual. Huwag mong hayaang matalo ka ng kasamaan. Dahil sa pagkakaisa ng mga anino,
nabuhay ang ritual ng liwanag. Ang masamang espiritu ay namumula, naglalabas ng isang matinding hiyaw ng galit at pangungulila. Sa kanyang pagtangkang pigilan ang ritual, naipakita ni Nico ang lakas ng kanyang loob at tapang. Sa wakas, natapos ang ritual. Ang bahay ng bangungot ay nagsimulang maglaho ang kanyang madilim na atmosfera, at ang masamang espiritu ay napigilan sa kanyang paglipad patungo sa ibang dimensyon. Ngunit, hindi pa tapos ang laban para kay Nico. Nang maglaho ang dilim, napagtanto niya na si Maria ay naglalaho na rin kasama ng masamang espiritu. Ang kanyang kapalaran ay tila ba nahuli sa alon ng paglaban. Nang hindi makapaniwala sa nangyari, naiwan si Nico sa kanyang pag-isa, bitbit ang takot at pangungulila. Sa mga susunod na kabanata, abangan ang patuloy na pakikipagsapalaran ni Nico sa kaharian ng bahay ng bangungot, ang pag-ahon mula sa pagkakabihag ng dilim, at ang pagtukla sa lihim na nakatago sa puso ng lugar na ito. Sa paglisan ni Maria, iniwan si Nico sa pag-aalapaap ng dilim ng bahay ng bangungot. Ang katahimikan ay umiiral, tila ba ang kanyang tagumpay ay nagdulot lamang ng pangungulila. Ngunit, sa kabila ng kanyang panghihinayang, nagtagumpay si Nico sa pagpapatuloy ng ritual at pagbibigay ng liwanag sa ilalim ng madilim na kalakaran ng silong. Ngunit, hindi pa tapos ang kwento. Habang nilalakbay ni Nico ang mga labirinto ng bahay ng bangungot, naramdaman niyang may isang puwersa na patuloy na humahadlang sa kanyang misyon. Ang silong ay nagtatago ng maraming kasawian, at hindi maglaon ay natuklasan ni Nico ang pinagmulan ng masamang espiritu. Isang kasaysayan ng pang-aapi at pagdadalamati ang bumabalot sa pader ng isa sa mga silong. Isang pamilyang nasawi sa hindi maipaliwanag na karanasan, pinilit na manatili sa lugar na ito. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi mapatahimik, nagdadala ng galit at puot. Isang malakas na sigaw ang narinig ni Nico mula sa ilalim ng lupa. Kanyang nararamdaman ang malamig na hangin na nagdadala ng mga tinig ng mga naapi. Hindi niya matanggap na mayroon pang ibang mga bihag na naghahanap ng katarungan sa bahay ng bangungot. Dala ng kanyang pagkakaisa sa mga naglalakihang anino, nagpatuloy si Nico sa kanyang misyon. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang nag-iisa at nalilitong kaluluwa ng isang batang babae. Ang munting anghel na tila ba hindi alam kung paanong naroroon. "Ano ang iyong pangalan?" tanong ni Nico nang may pag-aalala. "Nina," sagot ng bata, "naliligaw ako, at ang dilim ay hindi humihinto." Sa pakikipag-usap kay Nina, natuklasan ni Nico ang masalimuot na kwento ng kanyang kamatayan. Siya ay isang biktima ng hindi malayang pagtatangkang pagnanakaw at pagpatay. Ang kanyang kaluluwa ay naghihintay ng hustisya, at ang kanyang kamatayan ay isang bangungot na hindi natutunan ng panahon. Sa kanyang pag-aalaga kay Nina, isang lihim ang nabunyag. Ang masamang espiritu na naging dahilan ng lahat ng kaguluhan sa bahay ng bangungot ay may malapit na koneksyon kay Nina. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang isang simpleng pangyayari kundi may mabigat na koneksyon sa espiritual na mundo. Ngunit, hindi mabilang ang oras. Ang mga galit na kaluluwa ay nagiging mas malakas, at ang masamang espiritu ay naglalakbay patungo sa kanilang direksyon. Sa harap ng masalimuot na pag-atake, magiging saksi si Nico sa pagsasanib puwersa ng lihim ng bahay ng bangungot at ng mga naapi. Sa mga susunod na kabanata, abangan ang laban ni Nico para sa hustisya, ang pagtuklas sa likas na yaman ng silong, at ang kanyang pagpapasya na mabawi ang katahimikan sa lugar na ito. Nang maramdaman ni Nico ang lumalalim na galit at puot ng mga kaluluwang nagdurusa sa bahay ng bangungot, nagpasya siyang ituloy ang laban para sa katarungan.
Nakakarga ang paa ng pangako kay Nina na nais niyang mabawi ang katahimikan. Nagsimula siyang maglakbay patungo sa masalimuot na kaharian ng silong. Sa gitna ng mga daanan, nararamdaman ni Nico ang malamig na hangin na nagdudulot ng pangilabot. Ang dilim ay parang bumabalot sa kanyang balat habang nilalakbay niya ang mabuhay na silong na puno ng kasaysayan ng pang-aapi at kamatayan. Ang bawat paglanghap niya ng hangin ay parang pagdama ng malalang pighati at lungkot. Nang makarating siya sa isang pasilyo ng mga sigaw, nadatnan ni Nico ang pamilya ni Nina, ang mga anino ng mga bihag na nais magkaroon ng pagpapahayag. Sa kanilang mga mata ay makikita ang sakit at pangungulila. Ang masamang espiritu ay naglalaro sa kanilang harap, nagbibigay ng mga pangakong paghihiganti. Sila'y nagdurusa sa pang-aapi, at kailangan natin silang tulungan, sabi ni Nico kay Nina, na parang naruroon sa kanyang paligid. Nagpatuloy si Nico sa paglalakbay, dumadaan sa bawat pasilyo na puno ng sigaw at pag-iyak. Nakakita siya ng mga anino na naglalakad ng paikot-ikot, mga kaluluwang naghihintay na mabawi ang kanilang dangal. Isang malupit na pag-ulan ang nagsimula, tila ba nagdadala ng mga luha ng mga kaluluwang naglalakbay sa kabilang buhay. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, natagpuan ni Nico ang masamang espiritu na nagdudulot ng mga paakit sa lugar na iyon. Isang pangitain ng puot at galit ang bumabalot sa kanyang paligid. Ang masamang espiritu ay nag-anyaya ng isang laban, tila ba handa siyang ipagpatuloy ang hidwaang ito. Natutuwa ka ba sa paghihirap na iyong dala? Tanong ni Nico, ngunit walang sagot ang masamang espiritu. Ang kanyang mata ay puno ng masamang sigla, isang tandang ipinagmamalaki ang kanyang malupit na kapangyarihan. Nagsimula ang laban, isang serye ng kakaibang kaganapan at lihim na puwersa ang naglalaro sa pagitan ni Nico at ng masamang espiritu. Ang mga anino ng mga naunang bihag ay sumama sa pag-atake, nagdala ng liwanag at pag-asa sa harap ng masamang dilim. Habang ang laban ay nagpapatuloy, napagtanto ni Nico na ang masamang espiritu ay may matindi at masalimuot na koneksyon kay Nina. Isang lihim na nakaugat sa pangyayari ng nakaraan na nagdudulot ng paghihirap sa lugar na iyon. Sa huli, nagtagumpay si Nico na mapawi ang kapangyarihan ng masamang espiritu. Ang lihim na ito ay nabunyag, at natuklasan niyang si Nina ay may malalim na kaugnayan sa pamilyang nagdulot ng masamang espiritu na iyon. Ang mga naunang bihag ay nagsilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo, nagbukas ng pinto patungo sa kanyang paglaya. Ngunit, sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili ang takot at pangungulila. Si Nina ay nawala sa kanyang paningin, nagdadala ng lungkot sa kanyang puso. Sa mga sumunod na kabanata, abangan ang paglalakbay ni Nico patungo sa pagsusuri ng kanyang pagkawala, ang pagtuklas ng tunay na diwa ng kanyang misyon, at ang pagwawakas ng kanyang pakikipagsapalaran sa bahay ng bangungot. Nakatayo si Nico sa gitna ng nawala ng buhay na silong, may kaluluwa ng mga naapi na naglalakad-lakad sa paligid, nagdadala ng mga paakit at pangungulila. Ang dilim ay tila'y nananatili pa rin, hanggang sa isang kakaibang boses ang biglang narinig ni Nico. Kasalanan mo ito, sigaw ng masamang espiritu na tila ba sumusulpot mula sa dilim. Ang malamig na hangin na sumalubong kay Nico ay tila ba nagsasalita ng pangungutya at pagtuturo. Napahinto si Nico, bumabalik sa kanyang nakaraang mga desisyon at pagkilos. Iniisip niya kung siya nga ba ang dahilan ng masamang espiritu na nagdudulot ng pagdurusa sa bahay ng bangungot. Nang muling bumangon ang hangin, napagtanto niya na ito'y nagdadala ng mga alingaw-ngaw ng mga tinig ng mga naapi na nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Sa kanyang pagtahak sa madilim na bihirang daraanan,
natagpuan ni Nico ang sarili sa harap ng isang pinto na puno ng mga lihim. Sa likod ng pintuan, naroon si Nina na tila ba naghihintay. Ngunit, kakaiba ang kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at paghihinagpis. Huwag mong ituloy ang iyong misyon, Nico, sabay sabi ni Nina. Ang kanyang tinig ay nagdadala ng malamig na hangin. Ang lahat ng ito ay nagsisimula at nagtatapos sa ating mga kamay. Hindi maintindihan ni Nico ang nangyayari. Pilit siyang tinatahak ni Nina patungo sa kakaibang direksyon. Isinisingit ang takot sa kanyang puso. Ngunit, hindi nagpaapekto si Nico sa kanyang pananakot. Matatag ang kanyang layunin na tapusin ang sumpa sa bahay ng bangungot. Lumakad si Nico palayo kay Nina, dala ang mga mithiin ng kanyang misyon. Habang patuloy siyang naglalakbay sa madilim na daan, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng pagpapatawad at pagbubukas ng isang pintuan patungo sa kapayapaan. Ngunit, sa isang sulok ng silong, natagpuan niya ang pamilya ni Nina, mga anino ng mga naunang bihag na naghihintay ng katarungan. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Nico ang kaharian ng pagkakaugma ng lahat ng mga pangyayari sa lugar na ito. Nakita niyang si Nina ay nagtataglay ng kakaibang puwersa, ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan at pag-aalab ng pangungulila na nagdulot ng pagbabalot sa bahay ng bangungot. Isa siyang instrumento ng dilim na nagdudulot ng pang-aapi at kamatayan, at ito'y dapat niyang harapin. Sa isang matinding sagupaan ng mga puwersa, nagtagumpay si Nico na paghiwalayin si Nina mula sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Ang masamang espiritu ay naglaho, ngunit ang kanyang galit at puwersa ay hindi mabilang. Sa paglaban ni Nico, nisulayan niya ang pagpapakawala ni Nina sa kamay ng masamang espiritu. Ngunit sa pagtatapos ng laban, siya'y natagpo ang nag-iisa. Ang lugar ay nag-iba, tila ba hamuko na ang matindi at nakakatakot na enerhiya. Ngunit, sa gitna ng katahimikan, naglaho ang dilim at unti-unti ay nagkaroon ng liwanag. Ang mga anino ng mga naunang bihag ay naglaho na rin, tila ba natagpuan na ang kanilang katahimikan. Sa wakas, ang bahay ng bangungot ay nagkaroon ng kapayapaan. Ngunit, ang kwento ni Nico ay hindi pa tapos. Ang kanyang laban sa bahay ng bangungot ay nagbukas ng mga masalimuot na pintuan ng kanyang sariling puso. Ang mga multo ng kanyang nakaraan ay bumabalik, at siya'y haharapin ng kanyang sariling mga takot at pangungulila. Tuldok. Habang naglalakbay si Nico patungo sa kanyang sariling kaharian ng dilim, nararanasan niya ang bigat ng nakaraan na bumabalot sa kanyang bubi. Ang bawat hakbang ay tila ba may kasamang alingaw-ngaw ng mga multo ng kanyang mga kasalanan at pagkukulang. Sa kanyang paglalakbay, nadarama ni Nico ang malupit na takot na hindi natatapatan ng anumang makikita ng kanyang mga mata. Ipinipilit niyang baguhin ang mga aspeto ng kanyang sarili na nagdudulot ng pighati at pangungulila. Ang bawat patak ng ulan ay tila ba nagdadala ng mga alaala ng kanyang mga pagkukulang. Sa isang gabing nababalot sa madilim na ulap, nakatagpo si Nico ng isang lugar na puno ng mga nakakasilaw na liwanag. Dito ay nadatnan niya ang mga anino ng kanyang nakaraan, ang mga taong nasaktan at iniwan niya sa likod. Ang kanilang mga matay nagpapakita ng puot at pangungulila. Bilang pagharap sa kanyang mga kasalanan, nagsimulang lumabas ang mga multo ng kanyang nakaraan sa harap ni Nico. Ang kanyang dating kasintahan na iniwan niya para sa sariling interes. Ang kaibigan na kanyang tinrader para sa sariling kapakinabangan. Lahat sila ay naglaho na tila mga alingaw-ngaw ng kasaysayan ng kanyang mga pagkakamali. Ano ang nais mo mula sa akin? Tanong ni Nico, tila ba hindi sigurado kung handa ba siyang harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan.
Ang kanilang mga tinig ay nagkasabay-sabay na sumigaw ng sakit at pangungulila. Kailangan namin ng iyong time na pag-unawa at patawad, sabay-sabay nilang sambit. Ang mga multo ng kanyang nakaraan ay nagtagumpay na buksan ang pintuan ng kanyang puso, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Habang naglalakbay si Nico patungo sa mas malalim na bahagi ng kanyang sariling kaharian ng dilim, natagpuan niya ang mga babaeng naapektuhan ng kanyang mga pagkukulang. Ang bawat isa'y nagdadala ng kanilang sariling sugat at nag-aasam ng paghilo. Isang babaeng iniwan niya ng hindi nagpapalam, isang ina na kanyang pinabayaan, at isang kaibigang kanyang teen raider. Lahat sila'y naghihintay ng kanyang pag-unawa at pagpapatawad. Sa harap ng kanyang mga pagkakamali, nagpasya si Nico na harapin ang kanyang mga kasalanan. Tinanggap niya ang kanyang mga pagkukulang at nagsimulang magtaglay ng time na pagsisisi. Isa-isang inalalayan niya ang mga naapektuhan ng kanyang mga pagkakamali. Tila ba may layuning baguhin ang pag-ikot ng oras. Hindi pa rin natatapos ang kwento ni Nico. Sa pagpapatawad at pag-unawa, hinaharap niya ang kanyang mga pagkukulang at pagsusumikap na maging mas mabuting tao. Sa gitna ng kanyang sariling kaharian ng dilim, natutunan niyang baguhin ang masalimuot na lihim ng kanyang puso. Sa paglalakbay ni Nico sa kanyang sariling kaharian ng dilim, nagtagumpay siya sa pagsasagawa ng mga hakbang patungo sa kanyang sariling paghilom at pagbabago. Ang mga anino ng kanyang nakaraan ay naglaho, at sa bawat pagharap niya sa kanyang mga kasalanan, nadadala niya ang ilaw ng pag-unawa at pagpapatawad. Nakarating si Nico sa isang lugar na puno ng liwanag, kung saan ang mga multo ng kanyang nakaraan ay tila ba nag-iba na rin ng anyo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pasasalamat. Tinanggap ni Nico ang kanyang mga pagkakamali at naglakbay patungo sa kanyang sariling kaligtasan. Sa pagwawakas ng kanyang paglalakbay, bumukas ang isang malaking pintuan patungo sa makulay na kapaligiran. Siya'y sinalubong ng mga anghel na nagdala sa kanya patungo sa isang kagubatan ng mga pangako at bagong pag-asa. Ang mga anino ng kanyang nakaraan ay nagbigay sa kanya ng palom, may ngiti sa kanilang mga labi. Si Nico ay naglakbay palabas ng bahay ng bangungot na puno ng bagong determinasyon at layunin. Sa kanyang paglisan, naiwan niya ang lugar na dati puno ng pighati at dilim, ngunit ngayon ay puno ng liwanag at pag-asa. Ang kwento ni Nico sa bahay ng bangungot ay nagtapos, ngunit ang kanyang paglalakbay sa pagbabago ay patuloy pa. Sa pag-ahon mula sa kanyang sariling kaharian ng dilim, natuklasan niya ang kahalagahan ng pagpapatawad, pag-unawa sa sarili, at pagkakaroon ng determinasyon na maging mas mabuting tao. At sa pagtatapos ng kanyang kwento, ang bahay ng bangungot ay naglaho na parang isang alaala ng masalimuot na pag-ikot ng oras. Si Nico ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, puno ng bagong pag-asa at pagbabago. Salamat sa inyong panunood mga kawakarado. Please subscribe, like and share. Kwento ng Kaba.